Reyna kembali. Pipilitin kong ika'y mabangi. ¿Qué clase de lugar es este? Este es un infierno de tierra. ¡Un infierno de tierra! Anak. Anak, magbulat ka. Anak, magbulat ka. Inagiginid, bakit mo nilalabas ang iyong kapangyarihan? Ano ang iyong binabalak? Kung hindi ko ito gagawin, mamamatay ang aking anak. Hindi ko maatim na mamatay siya. Ngunit sugatan ka rin. Kung isilalin mo ang kapangyarihan mo, ikaw naman ang mamamatay. Hindi ako papayag na mawala ka sa hanay ng mga diwata. Lalo na't ngayon kailangan ka naming lahat.
Kailangan namin ang pangangalaga mo bilang diwata ng digma. May nagiginit! Patawarin mo ko. Ngunit higit na mamatamisi ko pang mamatay kaysa sa aking anak. Tanggapin mo ang alay ng iyong ina, ang aking kapangyarihan, ang aking lakas, at anting-anting na magdurugtong ng iyong buhay. At nawa ay maging iyong kapid at kalasag laban sa iyong mga kalaban. Anak, salamat at ligtas ka, anak. Salamat at muli kang ipinalakas ng aking kapangyarihan. Iniligtas mo nga siya, ngunit ikaw naman ang mamamatay. Bakit mo ito ginawa, Inagiginit? Bakit mo kami iiwan ngayong kailangan ka namin? Ako ay isang ina pa rin na hindi matitiis ang kanyang nag-iisang anak. Kaya patawarin ninyo kung higit na mas inuna ko ang kapakanan niya. Patawad, anak. Patawad kung babayaan na kita. Patawad kung hindi na kita makakasama. Ngunit masaya akong mamamaalam dahil ikaw ay mabubuhay. Ngunit batid ko na ako ay magtatagal pa. Kaya paalam, mahal kong anak. Paalam. Inagiginit! Kanay! Kaya mo pa ba? Salamat. Mag-iingat ka. Tila may ibig ipahiwatig ang ibon na yun. Ano kaya yun, Waray Lupig? Hindi ko batid. Ngunit hindi ako maaaring magkamali sa aking kutob.
Sundan mo ang ibon. Bilis. Ngayon din, Waray Lupig. Tarong, mag-iingat ka. Kay palad ng mga inang binayayaan ng anak, Waray Lupig. Magagawa ko marahil ang ipagpalit kahit na anong yaman namin ni Tarong. Matikman lamang ang ligaya dulot ng isang anak. Bakit mo pinapahirapan ng ganito ang sarili mo, Linang? Igalang mo na lang ang kalooban ng ating laon. At tanggapin na kailanman hindi ka maaaring maging ina. Paano ko yun matatanggap? Gayong gaya ng iba, batid ko naman na kaya kong magkaloob ng labis-labis na pagmamahal. Ngunit bakit sila meron mga anak at ako wala? Anong pagkakaiba namin? Tama na. Huwag ka nang manangis pa. Waray Lupig! Tarong, bakit kami kalong na sanggol? Natagpuan ko sanggol na ito. Nag-iisa sa kakahuyan. Kaawa-awang bata. Akin na siya. Nakita mo, Tarong. Tila ibig niya ang paghihilik ko. Ang ngiti pa. Ibig sabihin, magaan ang loob ng sanggol sa'yo. Ang ibon na iyon ang gumabay sa akin upang matagpuan ko ang sanggol na ito. Kung gayon, tama ang kutob ko. Ang ibon na yon ay isang diwata. At ang sanggol na ito ay kanyang pinangangalagaan. Huwag kang mag-alala. Ipapangako namin ni Tarong at bibigyan ka namin ng kalinga. Mga kabanwa, tayo na. Pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Magayon, anong iyong ulat?
Yumaon na si Inang Giginid. Siya na humalili kay Malandok, ang diwata ng digmaan. Napaslang siya ng mga banyaga. Sa pagpanaw ng diwata ng digmaan, wala na iba pang diwatang makakalaban sa mga dayuhan. Sino ang tutulong sa mga katutubo upang itaboy ang mga kaaway lalahon? Wala nang tutulong pa sa kanila. Tuluyan ng masasakop ng mga dayo ang lahat ng mamamayan at wala nang diwata ng digmaan na gagabay sa kanila. Ngunit, ang kapangyarihan ni Ina Giginid ay nabubuhay pa. Iyon ay kanyang isinalin sa kanyang anak na may dugong diwata. Nasaan ang kanyang anak? Ang sanggol ay natagpuan at dinala ng mga nagsilikas patungo dito sa Ilay. Hindi na tayo masusundan dito ng mga dayuhan. Aking kabanwa. Mula ngayon, dito na tayo maninirahan. Kaya tayo na. Gumawa na tayo ng ating matutuluyan. Halatang sabik na sabik kayo sa anak. Kaya marahil pinagkaloob siya sa inyo ng diwata. Kung iibigin ng aking dana, ay ituturing kong galing sa aking sinapupunan ang sanggol na to. At mamahalin siya, gaya ng isang tunay na anak. Ngunit lang, hindi tayo nakakatiyak. Maaaring buhay pa ang kanyang mga magulang. Kung buhay pa sila, Tarong, hindi ba dapat sa kanila nagtungo ang ibong diwata upang ituro ang batang ito? Tama si Rilang, Tarong. Maaring napas lang ng mga dayo ang tunay na magulang ng bata. Kaya't ipinagkaloob sa inyo. Kung ganon, ako ay magiging mabuting ama sa batang ito. Ituturo namin ni Lilang sa kanya ang ating kaugalian. Nang sa ganon, ay maging karapat-dapat sa ating banwa, si Malaya. Malaya? Yan ang ipapangalan natin sa kanya. Isang salitang natutunan ko noong nagtungo kami ng Maynilad. Ang katumbas na kahulugan niyan sa atin ay Timawa. Nababagay sa kanya ang pangalan na ito dahil katulad natin, nakaligtas din siya sa pananakop ng mga dayuhan. Yan ang dadalhin niyang pangalan hanggang sa kanyang paglaki.